Sa pagpapatuloy ng ating pagmotor dito pa rin sa Aurora Province, pagbaba pa lang namin ay bahagi agad ng tubig batis ang bumungad sa amin. Umaagos na tubig ang aming nilakaran patawid. At syempre, umpisa na dito ang picture-picture natin para marami tayong babalik-balikan. Boss, padaan boss. 30 pesos isa ang binayaran namin para makapasok. Dito makikita ang mga larawan ng mga pwede pang puntahan sa bayan ng San Luis. Nagsimula na kaming maglakad papuntang falls at sa daan merong buko na mabibili sa halagang 30 pesos din. Kinailangan din namin ng mga kasamang tour guide dahil halos 30 to 60 minutes ang trekking papuntang Mother Falls. Nadaanan din namin ng malaking upuan na kulay pink. Ito ang atraksyon na inilagay ng dating kainan dito sa bahaging ito ng daraanan. Pero sarado na ngayon. Matapos namin magpa-picture dito ay nagpatuloy na ulit kami maglakad. Maraming puno at halaman sa paligid ng batis. Masusukal ng mga damo at rinig mo rin ang lagaslas ng tubig na tila musika sa aming pandinig. Nadaanan din namin ang lumang zipline structure na dati daw gumagana noong bago pa mag-pandemic. Mahaba-haba din ang trekking na ito. Iba-ibang kondisyon ng daan ng lalakaran at patuloy naming ine-enjoy ang ganda ng paligid, ang sariwang hangin, ang tunog ng kalikasan at ang kapayapaan ng lugar. Kailangan mag-ingat habang binabaybay mo ang daang ito. Medyo madulas ba Dahil may madulas na daan, mabato, may oras na sisiksik ka sa maliliit na daan. Tawid daw tayo unang ilog para makapunta dun sa Mother Falls. Kaya malaki ang tulong ng tour guide dahil mas kabisado nila ang bawat tatapakan. Aalalayan kanila sa tamang dadaanan. Si Ate Aiza nga palang nakuha naming tour guide. Isang lokal sa lugar na 8 taon na rin ang kanyang trabaho dito. 300 pesos nga pala ang bayad sa kanya. Okay. Inaayos lang pala niya para hindi mabilis matanggal sa paa. Sa daan, nakasalubong rin namin ang mga namamasyal na galing na sa pupuntahan naming falls. May paahon din na lakaran. Pa siya. Samot-sari ang mga halaman at punong kahoy ang narito. At dito may isang puno na tinuro sa amin ni Ate Aiza. Katmon. Ito ang uri ng puno na inilagay sa 25 centimos natin. Yan. Nasa 25 cents siya. Ito kasi ang simbolo ng likas na yaman at kalikasan ng Pilipinas. Ang Katmon o Dillenia philippinensis ay endemic at katutubong punong kahoy na sa Pilipinas lang natural na tumutubo. Muli kami nagpatuloy sa paglalakad. Buti na lang nandiyan si Ate Aiza at nakakapag-video tayo ng maayos. Dito ang tapak. Marami-rami na rin ang mga nakasalubong natin galing sa falls. Yung mga agang nagpunta doon. Pabuti na lang at nabihiyaan tayo ng maganda-gandang panahon. Kita natin ang liwanag na nagpapamalas ng ganda ng paligid. Bumaba din kami gamit ang tulay na gawa sa mga punong kahoy na narito. Doble ingat lang dahil may kipot ang mga tatapakan. Isa na naman ulit bahagi ng batis ang tatawirin. Dito naglagay sila ng lubid na nagsisilbing gabay sa mga tumatawid. Napakalinaw talaga ng tubig dito. Tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad. Mababato na ang bahaging ito ng lalakaran. Pa kayo te, may minimum kayo na ginaguide? Meron po kayo. Hanggang 5 lang. Pagkalagpas sa 5 yung grupo, 2 tour guide na yon. Pag walang tour guide, mahirap no? Meron din kaming dinaanan na parang gumuho na bahagi ng daan. Merong medyo matarik at mataas na bahagi ng dadaanan, tulad na nakikita ngayon natin sa video. Bilib ako dito kay Ate Aiza, hindi niya talaga iniiwan si Mrs. Tayo naman dito tamang pagbi-video lang at pag-document mga nangyayari sa paligid. Tingnan mo itong punong ito, oh. Kinakapitan na siya ng mga lumot na lalong nagpaganda sa kanya. Green na green. Grabe, ang ganda talaga ng kalikasan. Sa gitna ng aming paglalakad, bumungad sa aking mga mata ang bahaging ito ng lugar. Akala ko ito na yung destinasyon namin. Tingnan mo naman kasi oh. Grabe. Ang ganda sa lugar na to. Para kang nasa Encantadia. Napaka-majestic ng paligid. Alam mo yun, feeling ko parang may diwatang kakanta na lang bigla. May isang bahagi rito na talagang pumukaw ng aking mga mata. Parang fountain na rin Isang butas na tubo na nagmimistulang natural fountain sa lugar. Syempre nagpa-picture na rin kami dito. Grabe, di ba ang ganda niya? Lalo na mismo kung ikaw yung nandirito sa lugar namin.
Dahil may mga tubig kang dadaanan, advisable na wala kang gaanong dala na hindi maaaring mabasa. Yung mga mahalagang gamit lang ang dalhin mo papunta sa falls. Makakatulong kung meron kang dalang waterproof na bag para safe ang mga gamit mo. Buti na lang meron dala si Ate Aiza na ilagay ko ang bag ko para hindi mabasa. 5 tawid nga daw pala sa batis na ito ang dadaanan papunta sa Mother Falls. Kung napapansin nyo rin ng mga naglalakihang tubo na ito na dinadaanan namin, ito daw pala ang bahagi na nagsilbing hydroelectric power source noon sa mga bayan ng San Luis at ngayon ay nananatili bilang bahagi ng trail scenery papunta sa Mother Falls. Pero magmula nung nabutas ang isang bahagi ng tubo na ito na dinaanan natin kanina, hindi na raw ito napagana ayon kay Ate Aiza na tour guide namin. Ang dahilan ng butas ay nabagsakan daw ito ng malaking bato galing sa bundok noong bagyong Lando noong 2015. At ngayon sa bahaging ito ay nagmistulang pathway patungo sa kilalang falls dito sa bayan ng San Luis. Mula dito ay mas kita mo ang linaw ng tubig ng batis na nagkukulay berde gaya ng luntian nitong paligid. Mahaba-haba din ang sementadong daan na ito na nagmistulang bahagi na rin ng kalikasan. Nakakatulong din ito ngayon sa mga lokal upang pangalagaan ang lugar na bahagi din ng watershed protection zone. Ang sarap oh! Ang ganda! Yan, sige po. Panay na rin ang pagpapapicture namin kay ate. Lalong maganda na kasi sa bahaging ito ng lugar. Ang kombinasyon ng maagos na batis, malinaw na tubig, mga halaman sa paligid, at ang araw na bahagyang humahalik sa kamanghamanghang kagandahan ng kalikasan. Ganda. Nasa dulong bahagi na kami ng paglalakbay punta sa talon. Pumapatak mula sa mga dahon ang tubig na nagmumula sa lagaslas ng talon bukod sa umaagos na tubig mula sa bundok. Nung narating namin ang talon, lalong napawi ang pagod at hirap na dinaanan namin. Tanggal ang pagod ng katawan na dulot ng mahabang pagmumotor mula Las Piñas papunta dito sa Aurora Province. Para akong nakikinig sa Majestic Orchestra sa tunog na binibigay ng lagaslas ng tubig. Dumadagundong sa lugar na napapaligiran ng kabundukan at malalaking bato. Nakakapangilabot na animoy boses ng Diyos na bumubulong sa kaibuturan ng aking pagkatao. Kamangha-mangha talaga. Ito ang regalo ng langit. Tinikman din namin ang tubig na nagmumula dito. Malinis at natural. Ang lasa ng paraiso. Sana magkaroon mulit ng pagkakataon mapuntahan ng lugar na ito. Gusto kong dalhin dito ang mga anak ko. Mamalas din nila ang kagandahan ng lugar. Maramdaman ang kalikasan. Marinig ang dagundong ng talon at matikman ang lasa ng tubig. Sa susunod na pagkakataon. Tapos na tayong mag-enjoy sa Mother Falls. Napakagandang falls na yon. Nakita nyo kung minom tayo ng tubig. Naligo tayo. Sobrang sarap. Grabe yung dagundong ng tubig ng falls. Magmula doon sa pinakapaanan ng falls niya, dumadagundong yung tubig niya doon sa surrounding nung paligid. Grabe, ang ganda. Sobrang solid yung trekking natin. Hindi naman siya ganun kahirap. Pero compare mo sa mga iba siguro mga trekking, hindi siya ganun kahirap. Enjoy naman. Sulit naman yung trekking, di ba? Oo naman. Dahil mas maliwanag na sa mga oras na ito, lalong lumabas ang ganda ng paligid. Naglalakad na rin kami pabalik sa aming pinanggalingan. Bit-bit namin ang maliliit na karanasan ngunit sadyang hindi malilimutan. Maaaring hindi na namin ulit magagawa ito. Susubukang ulitin pero hindi kasi natin hawak ang bukas. Kaya masaya kami na nagawa namin ito hanggang kaya pa namin gawin. Sa susunod na video, sisilip ulit tayo sa isa pang talon dito sa San Luis bago tayo tumulak ng Baler. Ito ang kamanghamanghang probinsya ng Aurora.